Malakas ang pagkakatula. Nawala ng balanse si Ara at tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na hangin sa kanyang likuran at pagkatapos, ang kawalan. Wala siyang makapitan. Wala siyang masandalan. Isang malakas na puwersa ang humila sa kanya patalikod, papalayo sa tulay, papalayo sa lahat ng pangarap niya. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, narinig niya ang sigaw na punong galit na tila umukit sa kanyang kaluluwa. Kung hindi kalulubayan ng anak ko, ilulubog kita. Ang nga salitang iyon, puno ng manda at pakasuklam, ay mula kay Doña Imelda Velez. Ang ina nga laking pinakamamahal niya. Iyon ang huling tinig na kanyang narinig bago siya lamunin ng kadiliman ng tubig. Ilang sandali lang ang nakalipas. Ang hangin ay puno pa nga pangarap. Nakatayo sila ni Miguel sa gitna ng lumang tulay na bato sa talisay. Sa ilalim nila, marahan ang agos ng ilaw, sumasalamin sa ginintuang kulay ng papalubo na araw. Tahimik ang paligid, tanging ang huni ng mga ibon at ang banayad na pahampas ng tubig ang maririnig. Ang ganda dito, di ba? Bulong ni Miguel, habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Ara. Ito yung paborito kong lugar. Tahimik. Payapa. Ngumiti si Ara. Ang init ng kamay ni Miguel ay sapat na para pawiin ang anumang takot o alinlangan sa kanyang puso. Oh, ang ganda. Lalo na kapag kasama ka. Tumawa si Miguel, isang tunog na para kay Ara ay musika. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Para sayo, sabi niya. Habang binubuksan ito. Sa loop, may isang simpleng silver necklace. Ang pendan nito ay hugis ng isang maliit na dahon, kumikinang sa huling sinak ng araw. Hindi ito mamahalin, alam ni Ara. Ngunit sa paraan ng patingin ni Miguel, tila ito ang pinakamahalagang alahas sa buong mundo. Miguel, alam kong hindi ito marang niya, Ara, sabi ni Miguel, habang isinusuot ang kwinta sa leg niya. Malamig ang metal sa kanyang balat, ngunit mainit ang kanyang damdamin. Pero ipinapangako ko, balang araw, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kapag nakausap ko na si Mama, kapag naipaintindi ko na sa kanya na ikaw ang mahal ko. Hinawakan ni Ara ang pendan. Hindi mahalaga sa akin ang yaman, Miguel. Ikaw lang, sapat na. Ipaglalaban kita. Ara. Pangako yan. Niyakap niya si Ara ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naniwala si Ara. Naniwala siya sa kanilang mga pangarap, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang habang buhay. Ngunit ang mga pangarap ay sadyang marupo. Isang malakas na busina ang biglang pumunit sa kanilang katahimikan. Isang itim at makintab na kotse ang huminto sa dulong ng tulay. Bumukas ang pinto sa likod, at bumaba ang isang figura na kinatatakutan ni Ara. Si Doña Imelda Velez. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ngunit ang kanyang mukha ay punong galit na hindi may tago ng mahaling salamin sa mata. Mabilis ang kanyang nga hakbang palapit sa kanila. Ang tunog kanyang nga takong ay tila nga martilyong pumupukpok sa tulay na bato. Mama! Gulat na sabi ni Miguel, mabilis na humiwalay sa pagkakayakap kay Ara. Ngunit ang mga mata ni Doña Imelda ay hindi nakatingin sa sariling anak. Nakapako ito kay Ara, puno ang pagkasuklam. So, ito pala ang pinakakaabalahan mo, Miguel, malamig na sabi ngang matanda. Nagliliwaliwa kasama ang babaeng ito. Ma, magpapaliwanag ako. Manahimik ka. Putol ni Imelda sa anak. Humarap itong muli kay Ara. Bawat tingin nito ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. At ikaw? Sabi nito. Dinuduro si Ara. Hindi ka pa ba tapos? Matapos mong akitin ang anak ko, ano pa ang gusto mo? Pera? Hindi po totoo yan, ma'am, nangingini ang boses ni Ara, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Ngumisi si Imelda. Isang ngisi na nakakakilabot. May kinuha siya sa kanyang bag. Isang makapal na sobra. Ibinato niya ito sa paanan ni Ara. Bumaksa ito at kumalat ang laman isang tumpok ng gaprang papel. Ayan. Pera. Sigaw ni Imelda. Yan naman ang habol mo, di ba? Isang hama na ampon na galing sa kung saang dumi. Isang manggagamit. Kunin mo yan at layuan mo na ang anak ko. Napayo ko si Ara. Ang nga salita ay mas masakit pa sa sampal. Naramdaman niya ang painit ng kanyang nga mata. Ma, tama na. Pakiusap ni Miguel, sinusubukang humarang sa pagitan nila.
Huwag kang makialam dito. Miguel. Itinulak ni Imelda ang anak palayo. Hindi mo nakikita. Niloloko ka lang ng babaeng yan. Isang oportunista. Hindi ako ganyang klaseng tao. Mahinang sagot ni Ara. Habang pinupunasan ang luhang nagsimulang pumata. Mahal ko po si Miguel. Pag-ibig? Tumawa si Imelda ng malakas, isang tawang walang kagalakan. Walang alam sa pag-ibig ang mataong tulad mo. Ang alam niyo lang ay kung paano umakyat sa buhay gamit ang iba. Lumapit si Imelda, ang mukha nito ay ilang pulgada na lang mula kay Ara. Ang nga mata nito ay nag-apoy. Pakinggan mo ako, bumulong ito na may diin. Layuan mo ang anak ko. Kalimutan mo siya. Dahil kung hindi. Tumingin ito sa ilo sa ilalim nila, at isang masamang ideya ang nabuo sa isipan nito. Ngumiti ito ng nakakatakot. Kung hindi ka lulubayan anak ko, ilulubog kita. At doon nangyari ang lahat. Bago pa man makakilos si Miguel, bago pa man makasigaw si Ara, naramdaman na lang niya ang dalawang kamay na buong lakas na tumula sa kanyang dibdib. Nawalan siya ng hininga. Ang huling imahe na nakita niya ay ang gulat at takot sa mukha ni Miguel, ang kanyang bibig na bumubuka para sumiga. Pagkatapos, ang malamig na yakap ng tubig. Mabigat ang kanyang damit, hinihila siya pababa. Sinubukan niyang lumangoy, igalaw ang kanyang nga braso at binti. Ngunit ang agos ay malakas. Nilalamon siya ang dilim. Ang hangin sa kanyang baga ay paubos na. Sa huling pagkakataon, iminulat niya ang kanyang nga mata. Sa ibabaw, nakita niya ang papalit na anino ni Miguel sa tulay, sumisigaw, ngunit walang tunog na umaabot sa kanya. Tanging ang ugong ng tubig sa kanyang tainga. Ito na ba ang katapusan? Dito na ba magtatapos ang lahat? Ang kanyang nga pangarap? Ang kanyang buhay? Isang huling butil ng luha ang humalo sa tubig ng ilog. At pagkatapos, wala na. Dilim. Lumipas ang maraming taon. Ngunit para kay Miguel de Leon, ang taon na iyon ay tila isang mahabang, walang katapusang bangungot. Nakatayo siya ngayon sa loob ng isang malami at malawak na boardroom. Ang suot niya ay isang mamahaling suite, ang posisyon niya ay Vice President ng Velez Corporation. Nasa kanya na dapat ang lahat, pero sa tuwing titingin siya sa salamin, isang lalaking pagod at walang kaluluwa ang nakikita niya. Ang Ara, Bella Strategies, sabi ng isa sa mga board members, ang boses ay puno ng pag-aalala. Masyado silang agresibo, Doña Imelda. Sunod-sunod ang pagbili nila sa mga maliliit na kumpanya. At ngayon, ang Talisay Lakefront Project naman ang punteriya nila. Nakaupo sa dulongang mahabang lamesa si Doña Imelda, mas may edad na ngunit mas lalong naalap ang kapangyarihan sa kanyang mga mata. Siya pa rin ang reyna sa kahariang ito. At si Miguel, ang kanyang prinsipo na walang sariling boses. Hayaan niyo sila, sagot ni Imelda, may pagwawalang bahala sa kanyang boses. Isang langaw lang yan na sinusubukang guluhin tayo. Sino ba ang may-ari niyan? Ni hindi nga nakpapakita ng mukha. Miguel, anong palagay mo? Tanong ng isang board member. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Miguel. Kailangan nating paaralan ang kanilang magalaw. Hindi natin pwedeng basta-basta sila isang tabi. Ang kailangan natin ay kumilos, hindi mag-aral. Puto ni Imelda sa sinasabi niya. Ang boses ay matigas at may diin. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na nagsasabing manahimik ka. Tapos na ang pag-iusap na ito. Ako na ang bahala sa Ara, Bella Strategies na yan. Natapos ang meeting. Naalisan ang lahat, naiwan si Miguel at ang kanyang ina. Ang lamig sa pagitan nila ay mas matindi pa sa aircon ng silit. Bumalik si Miguel sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto at sinandal ang likod dito, napapikit ng mariin. Ara. Ang pangalan kumpanya. Arabella. Impossible. Isang masakit na coincidence lang siguro. Umupo siya sa kanyang swivel chair, at kinuha ang kanyang cellphone. Sa isang secret folder na paulit-ulit niyang binubuksan tuwing gabi, pinanood niya ulit ang video. Ang video na ibinigay sa kanyang ina, isang linggo matapos ang trahedya sa ilo. Nandun si Ara. Buhay. Ngunit mukhang pagod at iba. Nakaupo sa isang simpleng kainan. Kausap ang isa sa matauhan ni Imelda. Iniabot ng lalaki ang isang makapal na sobra. Tinanggap ito ni Ara. May sinabi siya, ngunit walang audio ang video.
Ngunit ayon sa kanyang ina, ang sinabi ni Ara ay, "Salamat po sa patch na to para makalayo at magsimula ulit." Iyon ang video na pumatay sa kung anumang pag-asa ang natitira sa puso ni Miguel. Buhay si Ara. Pero pinili niyang umalis, pinili niya ang pera. Ngunit sa bawat panonot niya, may isang sigaw sa kaloob-looban niya na hindi naniniwala. Ang Ara sa video, walang kinang-anga mata. Hindi ito ang Arang minahal niya. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ganito mo lang ba talaga ako kamahal, Ara? Ganon lang ba kadali para sayo na iwanan ang lahat? Gabi na nang umuwi siya sa mansyon. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Nanonood ng business news channel sa malaking flat screen TV. Katabi nito si Katrina Sandoval, ang babaeng ipinakakasundo sa kanya, nang ngumiti ng matamis nang makita siya. "Miguel, halika, maupo ka," sabi ni Imelda. Pinag-usapan na naman itong misteryosong Seonara, Bella Strategies. Sa TV, isang reporter ang nagsasalita ng may pananabi. For months, the business world has been asking, who is the genius behind the corporate takeover giant, Arkansas Bella Strategies? Tonight, sa kanilang grand press launch, sa wakas ay magpapakilala na siya sa publiko. Hindi interesado si Miguel. Ngunit nang marinig niya ang pangalan, hindi niya napigilang mapatingin. Ipinakita sa screen ang isang stage. Ang mailaw ay nakatutok sa gitna. Mula sa likod, isang figura ng baba ang dahan-dahang lumakat papalabas. Nakasuot ito ngang isang pulang-pula at eleganteng power suit. Ang kanyang buho ay nakaayos ng perpekto. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at otoridad. Huminto siya sa gitna ng entablado, at ang lahat ng kamera ay nag-flash. Napatigil sa paghinga si Miguel. Nanlaki ang mamata ni Imelda. Maging si Katrina ay napatakip ng bibe. Ang babae sa TV ay itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang mata ay malami, matalas, at puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Miguel. Isang bagay na mapanganib. Ngumiti siya. Ngunit hindi umabot sa kanyang mata ang ngiti. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi ang reporter, ang boses ay nanginginig sa excitement. Nagino at Ginang, ang naisang presidente at CEO ng Ara, Bella Strategies. Walang iba kundi si Arabella Reyes. Bumaksa ang panga ni Miguel. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Hindi. Hindi mari. Si Ara. Ngunit ibang-iba na siya. Ang babaeng nasa screen ay hindi na ang simpleng dalaga na minahal niya sa talisay. Isa na siyang reyna. Isang estranghera. Tumingin si Ara ng diretso sa kamera, na parabang nakikita niya si Miguel sa kabilang panig ng screen. Ang kanyang mata ay tila nga punyal na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang boses ay malinaw at matata. Umalingaw-ngaw sa buong ballroom at sa sala ng feles. "Narito ako para bawiin ang dapat ay sa akin." Sinuot ni Arabella Reyes ang kanyang pangalan na parang isang baluti. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, hindi na niya nakikita ang babaeng minsang umiyak sa gitna ng tulay sa talisay. Ang babaeng iyon, si Ara, ay nalunod na sa ilok kasama ang kanyang pangarap at ng kanyang pira-pirasong puso. Ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan ay si Miss Reyes, isang babaeng binuoeng put, pihati, at determinasyon. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang senyalas ng panganib. Ang kanyang kolorete sa labi ay kasing pula ng dugo. Bawat alahas sa kanyang katawan ay hindi palamuti, kundi tropeo ang bawat hirap na kanyang pinagdaanan. Ito na yon, bulong niya sa sarili. Ang gabi ngang pagpapakita. Hindi lang sa mundo ngang negosyo, kundi sa mataong nakbaon sa kanya sa limot. Ang ballroom ng hotel ay punong nga taong may peking ngiti at mga matang mapanuri. Amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan ang nasa hangin. Para kay Ara, ito ang hawla ng galeon. Dati, takot siyang pumasok dito. Ngayon, handa siyang maging isa sa kanila. O mas malala pa, agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang CEO ng Ara, Bella Strategies. Ang misteryosang babae na gumugulat sa mundo ng korporasyon. Naramdaman niya ang ngatingin, narinig niya ang ngabulungan. Ninisyan niya lang silang lahat, isang ngiting kinakula at walang init. Hinayaan niyang dalhin siya ng kanyang paa sa may balcony. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili para sa hindi maiwasang pagtatakbo.
Habang nakatingin siya sa mailaw ng Makati mula sa itaas, naramdaman niya ang malamig na bakal ng rehas. Ito, kahit paano, ay totoo. Hindi tulad ng mataw sa loop. Ara. Isang boses mula sa nakaraan. Ang boses na minsan ay himik sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tunog ang isang multo. Napapikit siya ng isang saglit bago humarap. Nakatayo doon si Miguel de Leon. Ang kanyang mamahaling suot ay hindi may tago ang gulat at sakit sa kanyang nga mata. Mas may edad na siya, ngunit ang isura ng kanyang mukha ay kapareho pa rin ng huling imaheng nakita ni Ara bago siya mahulog sa ilog. Isang traido na tibok ng puso. Ngunit mabilis itong sinupil ng yelo sa kanyang sistema. Ara. Ikaw nga, ulit ni Miguel, ang boses ay nangingini. Lumapit ito ng isang habang. Hindi umatras si Ara. Tineknan niya ito ng diretso sa mata, ang sarili niyang nga mata ay walang emosyon. It's Miss Reyes for you, Mr. De Leon, malamig niyang sagot. Bawat salita ay matalas, isang pada na agad niyang itinayo sa pagitan nila. Natigilan si Miguel, tila nasampal ng kanyang gasalita. Ara, anong nangyari? Saan ka nanggaling? Akala mo ano, Miguel? Tanong ni Ara, may bahid ni nga sarkasmo. Akala mo tinanggap ko ang pera at basta na lang umalis. Akala mo ganon lang kadali yon. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito. Ang video. Pinakita sa akin ni Mama ang video. Isang maikling, mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Ah, ang video. Siyempre. Pelejing may video. Pelejing may paraan ang isang Doña Imelda Velez. Hindi ko maintindihan. Halos pabulong na sabi ni Miguel. Wala ka namang sinubukang intindihin nun, bakit ngayon pa? Ganti ni Ara. Naniwala ka sa kanya. Naniwala ka sa kung ano ang madali. At iniwan mo ako. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ang tulay, ang ilog, ang takot, ang pakiramdam ng pagkalunod. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Look who's here. Isang boses na mas matalas pa sa anumang patalim ang sumingit sa kanilang pag-usap. Papalapit sa kanila si Doña Imelda, kasama ang isang nakangiting si Katrina Sandoval sa tabi nito. Ang ngiti ni Katrina ay agad nanawalan nang makita kung sino ang kausap ni Miguel. Ang mata ni Imelda ay tila sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa, puno ang pangmamaliit. Ang babaeng biglang yaman. Anong ginagawa ng isang tulad mo sa isang disenteng pagtitipon? Hindi natina si Ara. Ngumiti pa siya, isang ngiting mas malamig pa sa hangin ng gabi. Nya Imelda. It's a pleasure. At nandito ako dahil inibitahan ako. Hindi tulad ng dati na kailangan ko pang magtago. Namula ang mukha ni Imelda sa galit. Walang pinagbago. Ang yabang mo pa rin. Natutunan ko lang po sa pinakamahusay, sagot ni Ara. Ang tingin ay bahagyang dumaplis kay Imelda. Si Katrina ang bumasa sa tensyon. Miguel, darling, kanina ka pa namin hinahanap. Halika na sa loo. Hinawakan ni Katrina ang braso ni Miguel. Ngunit ang mga mata ni Miguel ay nakapako pa rin kay Ara, puno ng tanong na walang sagot. Ito na ang pagkakataon ni Ara. Kumuha siyang isang kopitangang champagne mula sa isang dumadaang waiter. Itinaas niya ito ng bahagya, sapat para makuha ang atensyon ng isang importanteng business partner ng Velez na nasa malapit. Actually, buti na lang at nakita-kita tayo, sabi ni Ara, ang boses ay malakas at malinaw. Ngumiti siya sa business partner bago ibinalik ang tingin sa pamilyang nasa harap niya. Nais ko lang ipalam sa lahat na ang Ara Bella Strategies ay opisyal na ring sasali sa bidding para sa Talisay Lakefront Project. Napaawang ang bibig ni Katrina. Si Miguel ay tila hindi makapaniwala. Ngunit si Imelda. Nakita ni Ara ang paiting ng panga nito, ang apoy na muling naalap sa mga mata nito. Tinaas ni Ara ang kanyang kopita. Diretsong nakatingin sa mga mata ni Doña Imelda. Ang babaeng tumula sa kanya patungo sa kamatayan. May the best woman win. Tinalikuran niya sila nang hindi na hinintay ang kanilang sagot. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang lahat ng gamata na nakasunod sa kanya. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang unang bala ay pinakawalan na. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Narinig niya ang galit na bulong ni Imelda sa likuran niya. Sinasabi nito kay Miguel. Papatunayan ko sa iyo na isa pa rin siyang basura. Ngumiti si Ara sa sarili. Subukan mo.
Ang resulta ay dumating na parang isang malakas na sampal sa mukha ng buong Viles Corporation. Talo sila. Ang Talisay Lakefront Project, isang proyektong sentimental para sa pamilya at critical para sa kanilang pagpapalawak, ay napunta sa kamay ng isang baguhan. Sa kamay ni Arabella Reyes. Ang boardroom ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Walang sinuman sa mga miyembro ng board ang nangahas na magsalita. Lahat sila ay nakayuko, takot na masilayan ang naapoy na galit sa mga mata ni Doña Imelda Velez. Si Miguel, na nakaupo sa kanang kamay ng kanyang ina, ay naramdaman ang lamig na tila gumagapang mula sa sahig. Ngunit sa ilalim kanyang takot at pagkadismaya, may isang kakawang damdamin na sumisibol. Pahanga. Isang lihim at ayaw niyang aminin na paganga para sa talino at tapang ni Ara. Nagawa nitong talunin ang isang higante. Nagawa nitong patunayan na hindi siya isang basura na basta na lang may tatapon. Isang kumpanyang kahapon lang itinayo. Binasa ni Doña Imelda ang katahimikan. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ngunit sa ilalim nito ay isang bulkan na nakbabadyang sumabo. Paano tayo natalo ang isang? Nobody? Walang sumagot. In-underestimate niyo siya. Lahat kayo. Sigaw niya. At sabay-sabay na nataasan ng tingin ang nga board members. Ano ang ginagawa niyo? Naglalaro lang ba kayo sa inyong nga opisina? Tumingin siya kay Miguel. At ikaw? Wala ka bang nagawa? Hinayaan mo lang na agawin niya ang proyekto sa ating mga kamay? Ginawa natin ang lahat. Mahinang sagot ni Miguel. Mas maganda ang proposal nila. Mas malaki ang inalok nilang benepisyo para sa komunidad ng Talisay. Benepisyo? Ngumisi si Imelda. Huwag mo akong kausapin tungkol sa benepisyo, Miguel. Pera ang napapatakbo sa mundo, hindi kawanggawa. May daya ang nangyari dito. Sigurado ako. Tumayo siya at padaboh na iniligpit ang kanyang magagamit. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Arabella Reyes. Bawat sikreto. Bawat kahinaan. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Naintindihan niyo? Naksitangwan ang lahat. Habang naglalakad si Imelda palabas, isang huling tingin ang ibinigay nito kay Miguel. Isang tingin na punong pagkadismaya. Gabi na nang makawi si Miguel. Sa halip na mapahinga, binuksan niya ang TV. At naroon na naman si Ara. Ipinakita sa balita ang opisyal na paaanunsyo ng pagkapanalo ng Arabella Strategies. Nakatayo si Ara sa mismong lupain sa Talisay. Sa tabi ng ilog. Suot niya ay isang puting kasuotan. Tila isang anghel ngang tagumpay. Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso habang kausap ang mga residente doon. Napako ang tingin ni Miguel. Iyon ang lugar nila. Doon sila nangako sa isa-isa. At ngayon, nakatayo siya doon. Mag-isa. Matagumpay. Malakas. Isang mapait na ngiti ang gumuhi sa kanyang labi. Kung totoong para lang ang habol niya, bakit bumalik pa siya sa lugar na puno ang masasakit na alaala? Bakit ang proyektong ito pa ang pinili niya? May mali. May hindi nakatutugma. Dinala siya ang kanyang nga paa sa kanyang personal na study. Umupo siya sa harap ng kanyang computer, ang isip ay gulong-gulo. Para makahanap ng sagot, o marahil para lang saktan muli ang sarili, hinanap niya ang lumang file. Video. MP4. Pinindot niya ang play. Muli, pinanot niya ang pamilyar na eksena. Si Ara, sa isang karinderya. Ang lalaki ng kanyang ina. Ang sobra. Ang pagtanggap ni Ara. Paulit-ulit. Paulit-ulit na parang isang lason na dahan-dahan niyang iniinom. Ngunit sa gabing iyon, sa hindi may paliwanag na dahilan, may napansin siyang iba. Siguro dahil sa balita kanina. Siguro dahil sa matanong na naglalaro sa kanyang isip. Napansin niya ang background ng video. Malabo ito. Pero may madetalye. Isang lumang TV. Isang kalendaryo. At sa ibabaw ng isang microwave oven sa gilid. Isang maliit na digital clock. Kinilabutan siya. Pinindot niya ang pause. Gamit ang mouse. Dahan-dahan niyang ni-zoom in ang bahaging iyon ng screen. Malabo. Pixelated. Ngunit habang tinititigan niya, unti-unting nabuo ang nga numero. Isang petsa. At sa ilalim nito, isang orasan. The 28th of June. Ang maletra at numero ay malabo, ngunit malinaw na iyon ang nababasa niya, June 28.
Tila isang malakas na kulo ang dumagundong sa loob ng kanyang ulo. Napatitig siya sa screen. Ang kanyang pahinga ay huminto. June 28. Nangingini ang makamay niya habang binubuksan ang kanyang lumang digital calendar sa computer. Mabilis niyang hinanap ang taon na iyon. Ang buwan ng Hunyo. Ang kanyang nga mata ay naglalaro sa mga petsa, ang bawat araw ay isang paalala ng sakit. June 15. Ang araw ang trahedya sa tulay. Ang araw na nawala si Ara. June 22. Ang araw na ipinakita sa kanya ni Doña Imelda ang video. Ang sabi nito, kinunan iyon kahapon, noong June 21. Iyon daw ang araw na pumayak si Ara na kunin ang pera. Pero ang petsa sa digital clock sa video ay June 28. Isang buong linggo pagkatapos niyang mapanood ang video. Impossible. Isang kasinungalingan. Hindi. Bulong ni Miguel sa sarili. Hindi maaari. Tiningnan niya muli ang video. At pagkatapos ay ang kalendaryo. Pabalik-balik. Sinusubukan ng kanyang isip na humanap ng ibang paliwanag. Baka mali ang orasan. Baka namamalik mata lang siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Ang malamig na katotohanang gumagapang ngayon sa kanyang buong sistema ay hindi may pagkakaila. Peke. Ang video ay peke. Isang gawa-gawa. Isang masalimuot na kasinungalingan na binuo para lokohin siya. Para sirain ang tiwala niya kay Ara. Isang malakas na sigaw ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Itinulak niya ang kanyang keyboard na naging sanhingang pagbagsak nito sa sahig. Tumayo siya at sinipa ang upuan. Ang lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng gabi na hindi siya makatulog. Ang lahat ng put na itinanim niya para kay Ara. Ang bigat ng pagsisisi na binitbit niya. Lahat iyon ay nakabase sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang gawa ng sarili niyang ina. Napahawa siya sa kanyang ulo, ang mga daliri ay humihigpit sa kanyang buhok. Ang imahe ng kanyang ina ay biglang nagbago sa kanyang isipan. Hindi na ito ang mapagmahal na ina na sinusubukang protektahan siya. Isa na itong halimaw na kayang gawin ang lahat para sa kanyang pansariling interes. Bakit ma? Bakit niyo to ginawa sa akin? Sa amin? Napasuntok siya sa pada. Hindi na ininda ang sakit. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkakanulo na dumudurok ngayon sa kanyang puso. Kailangan niya ng kumpimasyon. Kailangan niyang marinig mula sa isang eksperto. Nangingini, dinampot niya ang kanyang cellphone mula sa mesa. Ang mga daliri niya ay hirap na hirap pindutin ang mga numero. Hinanap niya ang pangalan ng isang luma niyang kaibigan mula sa kolehiyo, isang henyo sa IT. Nagring ito ang ilang beses bago may sumagot. Hello? Miguel? Napatawa ka? Pre? Sinubukan ni Miguel na pakalmahin ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang boses ay basa at nangingini ng maksalita siya. Pri si Mato, di ba? Kailangan kong tulong mo. Isang malaking pabo. O naman, ano yon? Mukhang seryoso yan, Huminga ng malalim si Miguel. Ito na. Ang unang hakbang para malaman ang buong katotohanan. Pre, kailangan kong tulong mo. Pwede mo bang tingnan kung pagka ang isang video? Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Matamis sa una, ngunit may kasamang pait na nanunwat sa dulo. Nakatayo si Ara sa bintana ng kanyang malawak na opisina, tanaw ang nagagandahang nga gusali ng Makati. Nasa kanya na ang lahat ng pinangarap ng sinumang babae na gustong umahon sa hirap. Kapangyarihan, pera, respeto. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, bumabalik siya sa madilim at malamig na tubig ng ilog sa talisay. Hindi niya makalimutan ang pakiramdam. Ang bigat ng kanyang damit na humihila sa kanya pababa. Ang pakaubos ng hangin sa kanyang baga. Ang paksuko. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may isang kamay na humila sa kanya. Isang matanda at magaspang na kamay ng isang mangingisda na napadaan lang sa tamang oras. Si Mang Lando. Siya ang nagligtas sa kanya, nag-alaga sa kanya sa maliit nitong dampa, at tinuring siyang parang sariling apo hanggang sa siya ay muling lumakas. Namatay na si Mang Lando ilang taon na ang nakalipas. At ang utang na loob na iyon ay isa sa mga gatong na nakpapaalap sa apoy ng kanyang paghihiganti. Pinutol ng isang katok sa pinto ang kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang pinakakatiwalaang executive assistant, si Chloe.
Ma'am Reyes, sabi ni Chloe, may paalala sa kanyang mukha. May balita po ako. Hindi maganda. Humarap si Ara. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Ano yon? May mataong nagtatanong tungkol sa inyo. Sa Talisay. At sa ampunan. Sa ampunan kung saan kayo lumaki. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Ara, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Siyempre. Ito na ang ganti ni Imelda. Kapag hindi ka matalo sa harapan, sisirain ka sa talikuran. Dudurugin ang iyong pundasyon hanggang sa ikaw mismo ang gumuho. Sino ang nagutos? Tanong ni Ara, kahit alam na niya ang sagot. Ang maimportante natin ay nagsasabing isang private investigator na konektado sa Veles Corporation ang nagbabayat sa mga tao para magsalita, kumpirma ni Chloe. Tumango si Ara. Okay. Hayaan mo sila. Wala tayong tinatago. Ngunit sa loob niya, isang pamilya na takot ang nasimulang kumalat. Ang nakaraan niya, sa ampunan, ang nataon ng hirap at pangungutya iyon ang nasugat na ayaw na niyang balikan. At alam niyang gagamitin iyon ni Imelda laban sa kanya. Gagawin siyang kawa-awa at marumi sa mata ng publiko. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang anino ngang nakaraan ay tila mamultong bumibisita sa kanyang marangyang chondo unit. Ang bulong ng ibang bata sa ampunan. Ampon. Walang magulang. Ang pakiramdam gutom. Ang pakiramdam ko pagiging nag-isa. Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan. Isang piraso ng ngaraan na hindi masakit. May isang tao lang siyang naisip. Kinabukasan, nakmaneho siya papunta sa isang maliit at tahimik na subdivision sa Cavite. Huminto siya sa tapat ng isang simpleng bahay na may hardin ng gagumamela sa harapan. Bumaba siya ng kotse. Bago pa man siya makakatok, bumukas ang pinto. Isang matandang babae na maputi na ang buhok ang lumabas. Ang kanyang mukha ay nagulat. At pagkatapos ay napuno ng luha. Ara? Ija? Ikaw na ba yan? Manang Lydia? Sabi ni Ara. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang tunay na emosyon na gustong kumawala. Niyakap siya ng mahigpit ng matanda. Si Manang Lydia, ang dating pinuno ng kasambahay sa mansyon ng Mavles. Siya lang ang nag-isang tao sa bahay na iyon na nakpakita sa kanyang kabutihan. Siya ang nagbibigay sa kanya ng pagkain kapag hindi siya pinapakain ni Imelda. Siya ang naabot sa kanya ng kumot sa malamig na gabi. Napakalaki mo na, Hija. At napakaganda, sabi ni Manang Lydia habang pinupunasan ang kanyang luha. Pumasok ka, pumasok ka. Ang bahay ni Manang Lydia ay maliit ngunit malinis. Amoy ng bagong saing na kanin at pakmamahal. Umupo sila sa salas, at ipinaktimpla siya nito ng kape. Napanood kita sa TV, Ara, sabing matanda. Ipinakmamalaki kita. Alam ko noon pa man na malayo ang mararating mo. Ngumiti si Ara, isang pilit na ngiti. Salamat po, Manang. Kayo po, kamusta na kayo? Heto, matanda na. Hinihintay na lang ang tawa ni Lord, biro nito, ngunit nakita ni Ara ang lungkot sa mamata nito. Pero masaya ako na makita ka bago. Bago mangyari yon. Nagkwentuhan sila. Tungkol sa buhay ni Ara matapos ang paalis. Inilihim ni Ara ang tungkol sa ilo. Sinabi na lang niya na napunta siya sa probinsya para magsimula ulit. Habang nagsasalita si Ara, hindi maiwasan ni Manang Lydia na mapayuko. Ang kanyang makamay ay nanginginig habang hawa ang tasang kape. May problema po ba, Manang? Tanong ni Ara. Umiling si Manang Lydia. Wala. Hija. Naalala ko lang ang nakaraan. Naalala ko ang donya. Ang hirap na dinanas mo sa poder niya. Manang. May itatanong po sana ako, sabi ni Ara, sinusubukang gawing simple ang kanyang boses. Mayroon po ba kayong alam? Tungkol sa nakaraan ni Doña Imelda? Bago pa siya ikasal kay Don Ricardo. Biglang nabitawan ni Manang Lydia ang kanyang tasa. Mabuti na lang at sa platito ito bumaksak. Bakit mo naman naitanong yan, Ara? Sinusubukan niya pong sirain ako. Manang. Iyon po ang dahilan kung bakit ako bumalik. Iyon ang dahilan kung bakit ko siya kinakalaban ngayon. Kailangan kong malaman kung mayroon akong pwedeng gamitin para protektahan ang sarili ko. Tumingin si Manang Lydia kay Ara. Ang kanyang nga mata ay puno ng awa at takot. Hija,
May mga bagay na mas mabuti pang manatiling nakabaon, mahinang sabi nito. Tumayo ang matanda at pumasok sa kanyang silid. Pagbalik nito, may dala itong isang maliit at lumanang kahon ng sapatos. Inilapat niya ito sa lamesa. Hindi ko masasagot ang mga tanong mo, Ara. Pasensya na, sabi nito, nanginginig ang boses. Pero ito lang ang naitago ko para sayo, Hija. Magamit mo nung bata ka pa, nung unang dalhin ka sa ampunan. Baka sakaling makatulong to sa iyo na alalahanin kung sino ka talaga, bago pa man dumating ang mga feles sa buhay mo. Binuksan ni Ara ang kahon. Sa loob, may isang luma at medyo punit na manika. Isang fadet na drawing ng isang bahay at araw. At ilang maliliit na damit. Mapiraso ngang isang pagkabata na halos ninakaw sa kanya. Napaluha si Ara. Niyakap niya ang matanda. Salamat po dito, Manang. Maraming salamat po. Nang mapaalam na si Ara at pasakay na sa kanyang kotse, tinignan niya muli si Manang Lydia na nakatayo sa may pinto. Ngumiti ito. Ngunit ang ngiti nito ay punong pihati. Hindi ito napansin ni Ara. Pero habang papalayo ang kotse, napahawa si Manang Lydia sa kanyang dibdib, humihikbi ng walang tunog. Tumingin siya sa langit. Ang mamata ay punong ngaluhangang pagsisisi. Patawarin mo ako, Ara, bulong niya sa hangin. May masikretong hindi ko kayang dalhin sa hukay. Ilang araw ng paghihintay. Ilang araw na tila ba nakabitin sa isang manipis na sinulit ang katinuan ni Miguel. Bawat tunog ganyang cellphone, bawat notifikasyon, ay nakpapatay yung ganyang nga balahibo. Araw-araw, pumapasok siya sa opisina, nakikipausap sa kanyang ina, ngumingiti kay Katrina lahat habang may isang bomba sa kanyang dibdib na nagbabadyang sumabo. At isang gabi, habang nakatitik siya sa kawalan sa loob ng kanyang study, sumabo ito. Ting! Ang tunog ng isang bagong email. Dumating ito mula sa isang email address na hindi pamilyar. Galing kay Mark. Nanginginig ang kanyang kamay habang kiniklik ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang kalakip nitong file ang naglalaman ng kanyang hato. Miguel. Tinignan ko. At mas malala pa sa inaasahan mo. Hindi lang ito peke. Profesional ang pagkakagawa. May malayas ng video na ipinatong, inalis ang original na audio, at ang timestamp sa digital clock na sinasabi mo? Malinaw na idinakda lang yon pagkatapos para magtugma sa kwento. Parang pelikula, professional ang gumawa. Isang tao lang ang pwedeng magbayad para sa ganitong klase ng trabaho. Mag-ingat ka. Naka-attach ang breakdown ng analysis ko. Ang ebidensya. Binuksan ni Miguel ang attachment. Isang video analysis report, kumpleto sa mga technical terms na hindi niya maintindihan, ngunit may isang bagay siyang naintindihan ng malinaw. Ang mapulang linya na nakpapakita ng bawat hiwa, bawat duktong, bawat pirasong ng kasinungalingan. Isang kasinungalingan na buong puso niyang pinaniwalaan. Ang lason na ilang taon niyang ininom. Crash! Ang mamahaling porselanang florera sa kanyang mesa ay lumipat at nabasa sa pader. Nakalat ang nga piraso nito sa sahi na parang nga pira-piraso ng kanyang tiwala. Napatayo si Miguel, ang kanyang makamay ay nakakuyom ng napakahigpit, napasuntok siya sa mesa. Ang sakit ay gumapang sa kanyang braso, ngunit wala itong panama sa sakit ng katotohanan. Naniwala ako. Naniwala ako. Paulit-ulit niyang bulong, ang boses ay puno ng galit sa sarili. Siya ang duwat. Siya ang tanga. Hindi niya ipinaglaban si Ara. Hindi niya siya pinaniwalaan. Nakpadala siya sa lason ng kanyang ina. At ngayon, si Ara. Si Ara na bumalik bilang isang kaawe, may karapatan itong magalit. May karapatan itong kamuhyan siya. Mabilis siyang lumabas ng kanyang study, ang nga piraso ng ebidensya ay nasa kanyang kamay. Ang kanyang hakbang ay mabibigat at puno ng determinasyon habang tinataha niya ang hagdanan pababa. Naabutan niya si Doña Imelda sa sala, nakaupo sa paborito nitong silya, ang reyna sa kanyang trono ngang kasinungalingan, nagbabasa ngang isang magazine. Miguel, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka sumisiga? Tanong nito. Ibinaba ang magazine, ang mukha ay nakpapakita ng pakainis. Huminto si Miguel sa harap nito. Hindi siya sumiga. Ang kanyang boses ay malamig. Mapanganib. Ano to, ma? Inilapat niya ang printout ng email at ng analisis sa lamasitang salamin sa harap nito.
Tiningnan ito ni Imelda, at sa isang saglit, nakita ni Miguel ang kislap ng takot sa mata nito bago ito mabilis na napalitan ng galit. Saan mo nakuha yan? Matigas nitong tanong. Hindi yan ang tanong, ma. Ang tanong ay, bakit niyo to ginawa? Sabi ni Miguel, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa pinipigilang emosyon. Bakit niyo kailangang gumawang isang pekeng video? Bakit niyo kailangang sirain siya sa paningin ko? Bakit? Tumayo si Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng pakukunwari. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gawa-gawa lang yan para sirain tayo. Siguradong ang babaeng yan ang nagbigay niyan sa iyo. Nilalason niya na naman ang isip mo. Huwag niyo siyang isali dito. Sigaw ni Miguel, hindi na napigilan ang sarili. Ito ay sa pagitan nating dalawa. Inamin niyo man o hindi, nakita ko na ang katotohanan. Niloko niyo ako, ma. Niloko niyo ang sarili niyong anak. Ginawa ko ang lahat ng ito para sayo. Ganti ni Imelda. Para iligtas ka sa isang babaeng walang ginawa kundi gamitin ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ako pa ang padududahan mo. Ako na ina mo, pero wala ng epekto sa kanya ang salita nito. Ang tiwala niya ay duro na. Ang pagmamahal niya ay napalitan ng isang malaking pagkadismaya. Tinitigan ni Miguel ang kanyang ina, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang ina. Nakita niya ang isang estranghero. Isang babaeng kayang gawin ang lahat, kahit pa ang durugin ang puso ang sariling anak, para lang makuha ang gusto niya. Hindi na ako ang Miguel na kaya niyong paikutin sa mapalat niyo, ma, mahina ngunit matata niyang sabi. Tinalikuran niya ito, iniwan itong nakatayo sa gitna ng sala, gulat at galit. Umakyat siya pabalik sa kanyang kwarto at nilok ang pinto, naupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang galit niya ay nawala, napalitan ng isang malamig at matalas na plano. Hindi niya kayang harapin si Ara. Hindi pa ngayon. Puno pa siya ang kahihiyan. Ngunit may magagawa siya. Binuksan niya ang isang private browser. Gumawa siya ang isang bagong email address, isang pangalan na hindi matutunton ni numan pabalik sa kanya. Livanach, sa, dilim, yeden at email. Alam niyang hindi titigil ang kanyang ina. Kung nagawa nitong pagkain ang isang video, kaya nitong gumawa ng mas malala pa. Naalala niya ang sinabi nito sa boardroom. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Arabella Reyes. Bawat sikreto. Alam niyang uungkatin nito ang nakaraan ni Ara. Ang ampunan. Kinailangan niyang bigyan ng babala si Ara. Ito ang unang hakbang. Ang unang pagbabayad utang sa kanyang kasalanan. Nag-type siya nga isang maikling mensahe. Sa kabilang panig ng siyudad, sa kanyang penthouse office, napabuntong hininga si Ara, gabi na ngunit napakarami pa ring papeles. Isang ping mula sa kanyang laptop ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang bagong email. Mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang kanyang unang reaksyon ay delete ito. Spam, marahil. Ngunit ang subject line ay nagpatigil sa kanya. Subject. Mag. Ingat ka kay Imelda. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Ang laman nito ay isang linya lang. Isang linya na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan at nagpadala ng yelo sa kanyang nga ugat. Alam niya ang tungkol sa ampunan. Basag. Tulad din ni Gram Plorerang ibinato ni Miguel sa pader. Ganon kaduro ang respeto niya para sa ina. Nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng kanyang silid, hawa ang isang baso ng brandy. Ngunit ang init ng ala ay hindi sapat para pawiin ang lamig na dulot ng pagtataksil. Pagtataksil. Ayon ang tingin niya sa ginawa ni Miguel. How dare he? Paano niya nagawang padudahan ang sarili niyang ina para sa isang babaeng basura? Isang ampon na walang pinakmulan. Pinaniwalaan niya ang isang pirasong papel kaysa sa babaeng nagluwal sa kanya. Niloko ni Joaco, ma. Ang masalitang iyon ay umulit-ulit sa kanyang isipan, isang personal na insulto na hindi niya matanggap. At si Arabella. Ang demonyitang iyon. Siya ang may kasalanan ng lahat. Bumalik siya, para sirain ang lahat ng pinahirapan ni Imelda. Para sirain ang kanyang pamilya. Kung digmaan ang gusto niya, digmaan ang ibibigay niya. At sa isang digmaan, lahat ay patas. Kung hindi mo makuha sa santong dasalan, bulong niya sa sarili habang umiinom mula sa baso, kunin mo sa santong paspasan.
Kinabukasan, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt ang tahimik na pumasok sa kanyang pribadong library. Si Mr. Santos, ang kanyang private investigator. Isang taong sanay sa maruruming trabaho. Doña Imelda, Batinito, Nakayuko. Hindi siya pinaupo ni Imelda. Tumayo lang dito sa harap ng bintana, nakatalikod. Ang babaeng nangalang Arabella Reyes, simula niya, ang boses ay walang emosyon. Nalaman ko na galing siya sa isang ampunan sa sta. Mesa, ang bahay paasa. Opo, Donya. Kasalukuyan po naming. Hindi ko na kailangan ang investigasyon, putol ni Imelda. Kailangan kong kwento. Humarap siya, at sa unang pagkakataon ay nakita ni Mr. Santos ang determinasyon sa mga mata ng matanda, isang determinasyon na nakakakilabot. Gusto kong gumawa ka ng kwento, sabi ni Imelda. Isang kwento na kapanipaniwala. Isang kwento kung saan si Arabella Reyes ay hindi isang bayani na umahon sa hirap. Isa siyang magnanakaw. Napaawang ang bibig ni Mr. Santos. Hanapin mo ang financial records ng ampunan. Kung wala kang makitang butas, gumawa kang butas, magtanim kang ebidensya. Magbayad kang nga taong magpapatunay na noong nasisimula pa lang siyang magnegosyo, nagnakaw siya ng pondo mula sa ampunan. Pera na dapat ay para sa mga batang ulila. Naalinlangan si Mr. Santos. Pero, Donya, diyan po ay. Gawin mo. Sigaw ni Imelda, at napaurong ang lalaki. Bayaran mo ang nga blogger. Ikalat mo sa social media. Humanap kang nga piking testigo. Gawin mong kapanipaniwala. Gusto kong isumpa siya ang lahat. Gusto kong pagsisihan niya ang araw na kinalaban niya ako. Mabilis na tumango si Mr. Santos. Masusunod po, Doña Imelda. Gusto kong makita ang resulta sa lalong madaling panahon, huling sabi ni Imelda bago ito muling tumalikod. At ang resulta ay dumating na parang isang bagyo. Nagsimula ito sa isang blind item sa isang maliit na tabloid blog. Sino itong sikat at biglang yamang CEO na di umano'y may madilim na sikreto? Ang kanyang puhunan daw ay galing sa ninakaw na donasyon para sa mga batang ulila. Pagkatapos, sumabog ito. Sa loob ng 24 na oras, ang pangalan ni Arabella Reyes ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang larawan ay katabi ng nga salitang magnanakaw, manloloko, walang puso. Ang nga peking testigo isang dating janitor, isang dating sekretarya nga ampunan na binayaran ay lumabas sa mga panayam, umiyak habang ikinukwento ang diumano'y kasakiman ni Ara. Ipinakita ang nga peking dokumento na nakpapakita ang nga nawawalang pondo. Ang kwento ay perpekto. Madaling paniwalaan. Anghel na naging demonyo. Isang success story na nabahiran ng kasamaan. Kinagat ito ng publiko. Mula sa kanyang study, pinapanood ni Imelda ang pagbagsak ni Ara sa pamamagitan ng kanyang tablet. Ngiti siya ng ngiti habang binabasa ang mga comments sa social media. Hayop siya. Kawawa naman yung nga bata. Kaya pala ang bilis yumaman. Galing pala sa nakaw. Ibalik ang pera. Ikulong si Reyes. Sunod-sunod na pumasok ang mga balita. Dalawa sa pinakamalaking investor NARA, Bella Strategies ang biglang nag-pull out. Ang stock market value ang kumpanya ay bumagsak. Tinawagan siya ni Katrina, ang boses ay punong pahanga. Tita, you're a genius. She's finished. Ngumiti si Imelda. Sinasabi ko na sa iyo. Iha. Ang dumi ay dapat tinatapon. Hindi nililinis. Nang gabing iyon, naksalin siya ng isang mamahaling red wine sa kanyang kopita. Tinitigan niya ang screen ng kanyang tablet, kung saan nakalagay ang larawan ni Ara na pinalilibutan ng galit na reporter. Ang mukha ni Ara ay nagpapakita ang gulat at sakit. Itinaas ni Imelda ang kanyang baso, tila isang tos para sa kanyang sarili. Ang refleksyon ng apoy mula sa tsimine ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Game over, Arabella. Ang paatake ay hindi dumating na parang isang alon. Dumating ito na parang isang tsunami. Sa loob ng isang gabi, ang pangalang Arabella Reyes, na dati simbolo ng tagumpay at inspirasyon, ay naging kasing kahulugan ng pandaraya. Ang telepono sa kanyang opisina ay walang tigil sa pa-ring. Magalit na tawa mula sa mga dati tagahanga. Mga nag-aalalang tanong mula sa kanyang mga empleyado. At mga porma na paatras mula sa mga kasosyo sa negosyo. Ang Ara, Bella Strategies, ang imperyong binonya mula sa abo, ay nayayani.
Ma'am Reyes, kinansela na po ang dalawa pa nating investors ang kanilang pondo, sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay nangingini. Hawa ang isang tablet na napapakita ng bumabaksak nilang stock value. Ang legal team po ay naghihintay sa inyong utos. Nakatayo si Ara sa harap ngang salaming bintana, nakatingin sa siyudad ngunit wala namang nakikita. Ang kanyang magkamay ay nasa likod, nakakuyong, para hindi makita ni Chloe ang panginginig ng mga ito. Cancel all my afternoon meetings, kalmado niyang utos. Sabihin mo sa legal team na mahanda ng isang cease and desist letter para sa lahat ng news outlet at blogger na naglatala ng kwento ng walang sapat na ebidensya. At Chloe. Po, ma'am? Huwag kang mag-alala. Malalakpasan natin to. Ngumiti si Ara. Isang ngiti na pilit at walang buhay. Ngunit nang umalis si Chloe, ang kanyang mabalikat ay napabaksak. Napahawa siya sa malamig na salamin. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Pero paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na mas kapanipaniwala pa sa katotohanan? Ginamit ni Imelda ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay, ang ampunan, para sirain siya. Ginamit nito ang batang minsan ay naging katulad niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Napakatalino ni Doña Imelda. Napakawalang puso. Maya-maya, may pumasok na isang motorcycle courier sa lobby ng kanyang gusali. May dala itong isang malaking brown envelope na walang pangalan ng napadala. Para lang kay Ms. Reyes. Dinala ito ni Chloe sa kanyang opisina. Ma'am, may nakpadala po nito. Hindi po nakpakilala kung sino. May paalinlangan. Binuksan ito ni Ara. Sa loob, may isang tumpok ng mga dokumento. Nang tingnan niya ang nga ito, napahinto siya sa pahinga. Magkopya ng bank transfer. Mga transaksyon mula sa isang pribadong account na nakapangalan sa isang kilalang tauhan ni Doña Imelda. Papunta sa mga bank account ng mga blogger at ng dalawang pekeng testigo na lumabas sa TV. Nakasulat ang magkapangalan. Ang magkapetsa. Ang mahalaga. Isang ebidensya. Isang patunay na hindi siya nababaliw. Isang patunay na may isang malaking sapwatan laban sa kanya. Ngunit sino ang napadala nito? Nang gabing iyon. Habang pauwi na siya, tumuno ang kanyang personal na cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Hindi niya sana sasagutin, ngunit may nagudyo sa kanya. Hello. Walang sumagot. Ngunit may pumasok na text message mula sa parehong numero. Kailangan nating mix-up. Pumunta ka sa footbridge sa Ayala Triangle. Mag-isa ka lang. Tungkol ito sa ina ko. Kinilabutan si Ara. Miguel. Dapat ay hindi siya pumunta. Isang patibong. Ngunit ang mga dokumentong natanggap niya kanina. At ang mensaheng ito. Konektado ang lahat. Kailangan niyang malaman. Ang gabi ay malamig. Ang Ayala Triangle ay tahimik na. Dahan-dahan siyang umakyat sa footbridge na nag-uugnay sa dalawang bahagi ng parke. Sa gitna, nakita niya ang isang figura. Nakatayo. Naghihintay. Nakatayo doon si Miguel de Leon. Ang kanyang buho ay magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot na. Mukha siyang isang taong ilang araw nang hindi natutulog. Isang taong binabagaba ng sarili nitong demonyo. Salamat at dumating ka, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi sumagot si Ara. Huminto siya ilang metro mula sa kanya, pinapanatili ang distansya. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng masalitang hindi masabi at mga alaalang ayaw ng balikan. Ara, patawarin mo ako. Ayon ang maunang salitang binitiwan niya. Puno ng pagsisisi. Naging duwag ako, patuloy niya, ang mata ay nakikiusap. Naniwala ako sa kanya. Pinaniwalaan ko ang video. Pero nalaman ko na ang totoo, Ara. Nalaman kong pagkayon. Lahat yon ay gawa-gawa niya lang. Tumingin lang si Ara sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. At ngayon mo lang nalaman. Patawad. Ulit ni Miguel. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero nandito ako para subukang itama ang mapagkakamali ko. Ako ang nagpadala ng dokumento sa iyo kanina. Natigilan si Ara. Siya pala. Pero tulungan mo akong itama ang lahat, pakiusap ni Miguel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Ang imaha ang ilo, ang pakiramdam ang malamig na tubig, ang paasang nakita niya sa mukha ni Miguel bago siya tuluyang lumubo. Lahat ay bumalik.
Bakit kita paniniwalaan ngayon, Miguel? Tanong niya. Ang boses ay matigas na parang yelo. Nasaan ka noong kailangan kita? Nasaan ka noong hinahayaan mong yurakan ng ina mo ang pagkatao ko? Nasaan ka noong halos mamatay na ako? Walang naisagot si Miguel. Napayuko siya sa hiya. Wala kang alam sa pinagdaanan ko, Miguel, patuloy ni Ara. Kaya huwag kang umasta na parang isang bayani ngayon. Tinalikuran niya ito. Ngunit bago pa siya makahabang, nagsalita muli si Miguel. Alam ko. Alam kong huli na ang lahat para sa atin. Pero hindi pa huli para sa katotohanan. Lumapit ito at iniabot ang isang bagay. Isang maliit, itim na USB flash drive. Nag-alinlangan si Ara, ngunit kinuha niya ito. Narito ang lahat. Sabi ni Miguel, ang boses ay puno ngang pait. Ang original na audio ngang pag-usap nila ngang edito ngang video. Boses niya mismo. Maririnig mo kung paano niya binala ang lahat. Tumingin si Ara mula sa USB papunta sa mga mata ni Miguel. Gamitin mo to, sabi ni Miguel. Gamitin mo to sa tamang panahon. Wasakin mo siya. Karapat-dapat lang siya. Hawak ni Miguel ang isang access card na parang isa itong susi sa katotohanan. Pagkatapos ng kanilang pausap sa footbridge, alam niyang wala ng atrasan. Ang Miguel na dua at sunod-sunuran ay namatay na kasama ang pakaduro ang kanyang tiwala. Ang nabuhay ay isang taong may isang layunin. Ang ilabas ang katotohanan, anuman ang maging kapalit. Kinabukasan, sa isang coffee shop na malayo sa kanilang opisina, kinausap niya si David, ang kanyang pinakakatiwalaan at na isang tunay na kaibigan sa loob ng kumpanya. Sigurado ka ba dito, Pri? Tanong ni David, habang tinitingnan ang access card na iniabot ni Miguel. Grand launch ito ng partnership niyo sa Sandoval. Makakaroon ng gulo. Kailangan mangyari ang gulo, Dave, matata na sagot ni Miguel. Ito ang access card para sa service entrance. Ibigay mo to kay Ms. Reyes. Siguraduhin mong makakapasok siya sa party bukas ng hindi napapansin. Kaya mo ba? Tinitigan ni David si Miguel. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kaibigan, isang bagay na ngayon niya lang nakita. Tumango siya. Para sayo, Pri, gagawin ko. Sa mansyon ng Gafeles, ang kapaligiran ay kabalitaran ng nararamdaman ni Miguel. Ito ay punong mapagdiriwang at kayabangan. Naabutan niya ang kanyang ina at si Katrina sa malawak nilang walk-in closet, namimili ang isusuot para sa party. I think this one is perfect. Tita, sabi ni Katrina. Hawak ang isang kumikinang na itim na gown. It screams victory. Ngumiti si Doña Imelda, isang ngiting puno ang pagmamalaki. You are right, iha. Isang gabi ang tagumpay. Kinuha niya ang gown at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay isang renang walang kapantay. Bukas, sabi ni Imelda, habang hinahaplos ang mamahaling tela, ang boses ay puno ng kasamaan. Bukas, sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa Maynila, tuluyan na neting ililibing si Arabella Reyes. Narinig ni Miguel ang bawat salita. Nakatayo siya sa may pintuan, hindi nila napapansin. Sa halip na makaramdam ng galit, isang malamig na determinasyon ang lalong tumigas sa kanyang puso. Tingnan natin ma. Tingnan natin kung sino ang tunay na malilibing bukas. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. May isang bahagi pa ngang kwento na hindi niya maintindihan. Bakit ganon na lang katindi ang galit ng kanyang ina kay Ara, nun pa man? Nakpaalam siyang may asikasuhin at nakmaneho papunta sa Cavite. Papunta sa bahay ni Manang Lydia. Naabutan niya ang matanda na nagdidilik ng gahalaman. Nang makita siya nito, ang ngiti sa labi ni Manang Lydia ay agad na napalitan ng gulat at kaba. Miguel. Hijo, anong ginagawa mo dito? Manang, pwede pa ba tayong mag-usap? Pakiusap ni Miguel. Sa loob ng maliit na sala, naupo si Miguel kaharap ang matandang kasambahay na nakasaksi sa lahat. Manang, kailangan ko pong malaman ang totoo, simula niya. Tungkol sa araw na nawala si Ara. Biglang nanginig ang nga kamay ni Manang Lydia. Napayuko ito. Hijo, matagal na yon. Bakit pa natin kailangang balikan? Dahil puno ito ngang kasinungalingan, Manang, sabi ni Miguel. At alam kong may alam kayo. Nandun kayo. Ano po ba talaga ang nangyari sa tulay?
Hindi maketingin ng diretso si Manang Lydia. Ang nga luha ay nasimulang mamuo sa kanyang nga mata. Nakita ko ang pag-away nila. Nakita ko ang galit ni Doña Imelda. Pero wala akong nagawa, Miguel. Natakot ako. May iba pa po ba akong hindi alam? Manang, tanong ni Miguel, naramdaman niyang may mas malalim pang sekreto. Bakit po ganon na lang ang galit ni Mama sa kanya? Biglang napahagulgol si Manang Lydia. Isang hikbi na puno ngang pinaksamang takot at pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim. Hindi lang yon ang kasalanan niya, Miguel. Sabi nito sa gitna ng kanyang pag-iyak. At hindi lang siya ang may kasalanan. Tumingin ito kay Miguel, ang kanyang nga mata ay basang-basang luha. May kasalanan din ako, Miguel. May kasalanan kaming lahat. Naguluhan si Miguel. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manang? Umiling lang si Manang Lydia, hindi na kayang maksalita pa. Ang bigat ng kanyang masalita ay naiwan sa hangin, isang misteryong mas malalim at mas madilim pa kaysa sa inaakala ni Miguel. Umalis si Miguel mula sa bahay ni Manang Lydia na may mas maraming tanong kaysa sa sagot. Ngunit isa lang ang malinaw. Ang gabi bukas ay hindi lang tungkol sa isang pekeng video. Ito ay tungkol sa isang sikretong kayang wasakin ang lahat. Pakawi niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na. Sa kanyang penthouse, nakatayo si Ara sa harap ng isang malaking salamin. Nakuha na niya ang access card mula kay David. Nasa kanya na rin ang USB. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aalap sa pag-aalinlangan at galit. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang text message mula sa numerong hindi nakarehistro. Mula kay Miguel. Handa ka na ba? Bukas ang gabi ng pagtutuos. Napatingin si Ara sa kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng pagod at takot ay nawala na. Ang babaeng biktima ay wala na rin. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay isang mandirigma. Isang babaeng handang sunugin ang lahat para lang makamit ang hustisya. Ang kanyang mata ay naapoy. Ang gabi ay nababalot ng pakukunwari. Sa labas ng marangyang hotel, ang nga kumikinang na ilaw ngang kamera ay sumasalubong sa bawat pagdating ng mga mayayamang bisita. Ang hangin ay puno ngang tunog nga matatamis na tawanan at ng amoy nga mamahaling pabango. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong selebrasyon. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong kasinungalingan. Hindi dumaan si Ara sa pulang karpet. Gamit ang access card na bigay ni Miguel, tahimik siyang pumasok sa service entrance. Sa likod ng kusina kung saan ang tunay na amoy ay hindi pabango, kundi pawis at pagod. Dinaanan niya ang pasilyo na hindi nakikita ng bisita. Ang puso niya ay tumitibo ng mabilis at malakas sa ilalim ng kanyang itim na bestida. Ang bestida ay simple ngunit elegante. Walang palamuti. Walang kinang. Ang tanging alahas na suot niya ay ang kwintas na bigay sa kanya ni Miguel noon. Ang kwintas na nalunod kasama niya sa ilo at nakuha niya muli-mula sa magamit na tinago ni Mang Lando. Isinuot niya ito hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang paalala ng sakit. Isang baluti sa kanyang lig. Huminto siya sa isang pinto na bahagyang nakaawang, tanaw ang engrandeng ballroom. Puno itong nga taong pinapalakpakan ang bawat kasinungalingan na lumalabas sa bibig ni Doña Imelda. Nakatayo sa entablado si Imelda Félix, ang reyna ng gabi. Katabi niya si Miguel at si Katrina, na nakangiti mula tainga hanggang tainga. Si Miguel ay seryoso, ang mga mata nito ay palihim na naghahanap sa dilim. Naktama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Isang mabilis na tango mula kay Miguel ang nagsilbing senyales. Ito na. At sa gabing ito, patuloy ni Doña Imelda sa mikropono, ang boses ay puno ng tagumpay. Ipinadiriwang natin hindi lamang ang pagsasanip puwersa ng Félix Corporation at ng Sandoval Group, kundi ang tagumpay ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Napalakpakan ang mataw. May mataong susubukang sirain tayo. Patuloy niya. Ang mamata ay tila naghahanap ng isang target. Mataong puno ang inggit. Nagagamitin ang anumang paraan para lang hilahin tayo pababa. Ngunit sa huli, ang katotohanan at kabutihan ay palaging mananay. Muling napalakpakan ang mga tao, mas malakas pa. Ito na ang perpektong sandali. Habang ang lahat ay nakatuon kay Imelda, dahan-dahang lumabas si Ara mula sa kanyang pinagtataguan. Naglakad siya sa gilid ng ballroom.
Ang kanyang mga takong ay hindi gumagawa ng ingay sa makapal na karpet. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat pahinga niya ay may determinasyon. Ang nga tao sa gilid ang unang nakapansin sa kanya. Ang nga bulungan ay nasimula na parang apoy na kumakala sa tuyong damo. Sino dyan? Di ba si Arabella Reyes yan? Anong ginagawa niya dito? Narinig ni Imelda ang nga bulungan. Napahinto siya sa kanyang talumpati. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala nang makita niya kung sino ang dahilan ng komosyon. Ang buong ballroom ay tumahimik. Ang lahat ng mga mata gulat. Mausisa. Mapanghusga ay nakatuon na ngayon kay Ara habang siya ay naglalakad ng diretso patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang tao. Kay Doña Imelda. Nang makarating siya sa paanan ng entablado, hindi siya huminto. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay isang hamon. Anong ginagawa mo dito? Nangingini ang boses ni Imelda, hindi na may tago ang gulat at galit. Security! Security! Palabasin ang babaeng yan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, nakarating na si Ara sa tabi niya. Tumingin siya kay Miguel, at nakita niya ang takot ngunit may kasamang suporta sa mata nito. Tumingin siya kay Katrina, na nakanganga sa gulat. At pagkatapos, tumingin siya kay Imelda. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. Isang napakagandang talumpati, Doña Imelda, simula ni Ara, ang kanyang boses ay malinaw at matata, umalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ngang inspirasyon. Puno nga magagandang salita tungkol sa katotohanan. Napaurong si Imelda. Pero may kulang, patuloy ni Ara. Sa ngalan ng katotohanan na sinasabi niyo, baka gusto niyong iparinig sa mabisita niyo ang isa pang kwento. Ang totoong kwento. Lumingon siya kay Miguel. Na tila naintindihan ang kanyang senyas. Isinaksak ni Miguel ang USB sa laptop na konektado sa sound system galroom. Nakalimutan niyo pong banggitin, sabi ni Ara. Ang kanyang nga mata ay nag-aapoy habang nakatitik kay Imelda. Ang usapan niyo at ng video editor na ito. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa katahimikan ng ballroom. Boses ni Imelda. Malinaw. Walang duda. Gusto kong makmukha siyang desperada. Gusto kong makmukha siyang mukhang para. Lagyan mo ng timestamp. Siguraduhin mong matutok mo sa kwento ko. Bayaran kita kahit makano, gawin mo lang nakapanipaniwala. Napatakip ngang bibi ang ngataw. Ang kanilang nga mukha ay nakpapakita ng pakabigla. Peke. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Imelda, sinusubukang agawin ang mikropono kay Ara. Ngunit hindi siya nakpatina. Peke ba, Doña Imelda? Tanong ni Ara. Tulad ng pagiging peke na video na ipinakita niyo sa sarili niyong anak. Tulad ng pagiging peke na mga akusasyon niyo laban sa akin. Lumingon siya sa mga manunod. Ang babaeng ito, ang iginagalang na si Doña Imelda Velez, ay hindi lang isang sinungaling. Isa siyang attempted murderer. Mas lumakas ang bulungan. Ilang taon na ang nakalipas, patuloy ni Ara, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon, sa isang tulay sa talisay, itinula niya ako sa ilok para mamatay, para lang may layo ako sa kanyang anak. At ang anak niya. Hinayaan lang niya. Tumingin siya kay Miguel. Na napayuko sa hiya at sakit. Patayin yan. Patayin ang sound system. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Security. Kunin niyo siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na. Ang perpektong gabi ay nabasa na. At ang katotohanan, sa wakas, ay nagsisimula ng lumabas. Ang mundo ni Doña Imelda ay umikot ng napakabilis. Ang mamukhang mga tao sa ballroom ay tila mga nanlalabong mansa. Ang kanilang bulungan ay parang bubuyo na umugong sa kanyang tainga. Isang nakakabinging tunog ng pahuhusga. Hindi. Hindi ito nangyayari. Sinungaling. Sigaw niya. Ang boses ay basag at desperado. Sinugot niya si Ara, susubukan sanang agawin ang mikropono. Saktan ito, patigilin ito sa pagsasalita. Ngunit isang braso ang pumigil sa kanya. Ang braso ni Miguel. Ma, tama na. Sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng pihati. Tapos na. Walang hiya ka. Kinakampihan mo ang babaeng yan laban sa sarili mong ina? Sigaw ni Imelda,
sinusubukang kumawala sa hawa ng anak. Lahat kayo sinungaling. Pinagtutulungan niyo ako. Ang kanyang pagwawala ay isang perpektong eksena ng desperasyon. Ngunit sa halip na makakuha nga lalo lang niyang ipinakita sa lahat na totoo ang mga akusasyon. Ang reyna ay nagiging isang payaso sa kanyang sariling sirko. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibabaw ng tablado. Isang boses na pamilya, ngunit puno ng isang bigat na hindi pa naririnig ni Imelda kailanman. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang lumakad papalapit sa entablado si Manang Lydia. Ang matandang kasambahay, na halos hindi na makalakat ng tuwid, ay may apoy sa kanyang nga mata. Sinamahan siya ang kaibigan ni Miguel na si David. Manang? Bulong ni Miguel. Bulat na makita ito. Manang Lydia, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay may halong pagbabanta. Umuwi ka na. Hindi, matata na sagot ni Manang Lydia, habang umaakyat sa entablado. Hindi na ako mananahimik, Donya. Hindi ko na kayang dalhin ang kasalanan na ito. Humarap si Manang Lydia sa mga tao, ang kanyang nga mata ay basang-basang luha. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagtulak niya kay Ara sa ilo. Tinakot niya ako para manahimik. At ako, dahil sa takot, nanahimik nga ako. Napahagulgol siya. Patawarin mo ako, Ara, iha. Napatingin si Ara kay Manang Lydia, ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Pero hindi lang yan ang kasalanan ni Doña Imelda, patuloy ni Manang Lydia, huminga ito ng malalim na tila naghahanda para sa isang napakabigat na pasanin. May isang sikreto na mas madilim pa kaysa sa ilog ng talisay. Tumingin ito ng diretso kay Imelda na ngayon ay namumutla na. Ang dahilan kung bakit ganon na lang ang galit niya kay Ara nun paman, ay dahil sa tuwing tinitingnan niya si Ara. Itinuro ni Manang Lydia ang kwintas sa lik ni Ara. Ang simpleng kwintas na may pendant na hugis dahon. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Naalala niya ang kasalanang pilit niyang ibinabaon sa limot. Pumunta si Manang Lydia sa isang mesa kung saan nakalagay ang malumang photo album ng pamilya Feles, na bahagi ng dekorasyon para sa party. Nangingini ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Kinuha niya ang isang luma at medyo kupas ng litrato. Hindi mo ba nakikilala ang sarili mong anak? Imelda. Sigaw ni Manang Lydia. Ang kanyang boses ay puno ngang lahat ng taon ng kanyang pananahimik. Iniharap niya ang litrato sa lahat. Isang litrato ng isang mas batang Imelda, bago pa man ito naging Veles. At sa lik nito nakasuot ang isang kwintas na may pendant na hugis dahon. Eksaktong kaparehong ng kwintas na suot ni Ara. Ang buong ballroom ay napunong nakakabinging katahimikan. Bago ka pa man makilala ni Don Ricardo, sabi ni Manang Lydia, ang boses ay tumatagos sa bawat sulok ng sili. Mayroon kang ibang minahal. At nakbunga ang pagmamahal na yon, isang sanggol na babae. Tumingin si Imelda kay Manang Lydia, ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot. Hindi. Hindi totoo yan. Iniwan mo siya. Patuloy ni Manang Lydia. Iniwan mo ang sarili mong anak sa isang ampunan sa sta. Mesa para lang makasal ka sa isang mayaman. At ang sanggol na iyon. Ang sanggol na iyon na iniwan mo na may suot na kwintas na kapareho ng sayo. Ay si Ara. Parang isang bombang sumabo ang katotohanan. Ang nga mata nga lahat ay napunta kay Ara, pagkatapos ay kay Imelda, pagkatapos ay sa kwintas sa lik ni Ara. Dahan-dahang napahawa si Ara sa kanyang kwintas. Ang piraso ngang metal na akala niya ay simbolo ngang pag-ibig ni Miguel, ay simbolo pala ngang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit ang reaksyon ni Imelda ang nakpatigil sa lahat. Tumingin siya sa kwintas. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Ang mga mata na minsan niyang sinabing walang pinakmulan. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na binuo niya sa look ng maraming taon ay gumuho. Ang nga alaala ay bumalik na parang isang baha. Ang mukha ngang isang sanggo. Ang iyak nito. Ang bigat ng pagsisisi na pilit niyang tinakpan ng para at kapangyarihan. Ang babaeng itinulak niya sa ilog. Ang babaeng sinubukan niyang wasakin. Anak. Kita. Ang nasalita ay halos hindi lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na tanong na puno ng hindi may paliwanag na takot at pagsisisi. Tumingin siya sa kanyang nga kamay. Ang nga kamay na tumula sa sarili niyang anak patungo sa kamatayan.
Isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng isang taong nawalan ng katinuan. Hinawakan niya ang kanyang ulo, ang kanyang nga mata ay ligaw. Hindi, hindi, hindi. At pagkatapos, ang kanyang nga mata ay pumuti. Ang kanyang katawan ay nanlambot. Bumaksa si Doña Imelda Velez sa sahig ng entablado, walang malay, sa gitna ng imperyong siya mismo ang sumira. Si Ara ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Nakatiti sa babaeng nasa sahig. Ang kanyang ina. Ang kanyang pinakamalaking kaaway. Ang kanyang ina. Lumipas ang ilang buwan. Ang alikabo na nilikha ngang iskandalo ay dahan-dahang humupa, ngunit ang mapilat nito ay nanatili, mga permanenteng bakas sa tela ngang kanilang nga buhay. Ang Velez Corporation, sa ilalim ngang bagong pamumuno ngang isang mas mapakumbaba at determinadong Miguel, ay unti-unting bumabangon. Ang Ara, Bella Strategies naman, matapos malinis ang pangalan ni Ara, ay mas lalo pang kinilala sa mundong negosyo. Siya ay nasa tuktok ng kanyang tagumpay. Ngunit sa katahimikan ng kanyang marangyang opisina, habang nakatanaw sa walang humpay na pag-inok ng siyudad, natuklasan niyang ang tagumpay pala ay may ibang lasa kapag wala ng digmaan. Ang apoy ngang pahiganti na nag-alap sa kanyang dibdib sa loob ngang maraming taon ay tuluyan nang namatay. Ang natira ay isang blangkong pakiramdam. Isang katahimikang hindi kapayapaan, kundi kawalan. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin matahimik. Kaya naman isang hapon, nakmaneho si Ara palayo sa ingay ngang siyudad. Tinaha niya ang isang daan na napapalibutan ng mga matatayo na puno hanggang sa marating niya ang isang malaking gate na may nakasulat. St. Dymphna's Wellness Sanctuary. Hindi ito isang ospital. Hindi rin kulungan. Isa itong lugar para sa mataong ang isipan ay naligaw sa sarili nilang kadiliman. Dito ngayon naninirahan ang anino ng dating si Doña Imelda Velez. Walang peg-alinlangan, pumasok si Ara. Dinala siya nga isang nurse sa isang pribadong silid na may malawak na bintanang salamin, tanaw ang isang hardin na puno nga bulaklak. At naroon siya. Nakaupo sa isang silyang tumba-tumba. Nakatingin sa labas, ngunit ang kanyang nga mata ay blanko, tila tumatagos lang sa magandang tanawin. Ang dating matalas at mapagmataas na mukha ay malambot na ngayon, walang bakas ng anumang emosyon. Ang kanyang buhok ay maputi na at hindi na nakaayos ng perpekto. Sa kanyang kandungan, yakap-yakap niya ang isang luma at medyo marumi ng manika ang manikang mula sa kahon ng gaalaala na ibinigay sa kanya ni Manang Lydia. Dahan-dahang lumapit si Ara. Huminto siya ilang hakbang mula sa tumba-tumba. Inasahan niyang makakaramdam siya ng galit. O kaya naman ay kasiyahan. Ang matamis na lasaing tagumpay. Ngunit wala. Tanging isang kakaibang bigat ang nararamdaman niya habang pinagmamasdan ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng nagluwal sa kanya. Magandang hapon po, bati ni Ara. Ang boses ay mahina at halos hangin lang ang lumabas. Dahan-dahang lumingon si Imelda. Tinitigan niya si Ara. Walang pakilala. Walang pagkamuhi. Tanging isang blangkong tingin ng isang taong wala na sa kasalukuyan. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Tanong ni Imelda, ang boses ay mahina at parang sa isang batang naliligaw. Hinihintay niya ako. Sabi niya babalikan niya ako. Hindi si Miguel ang tinutukoy nito. Sa sirang mundo sa loob ng isipan ni Imelda, bumalik siya sa nakaraan. Bumalik siya sa panahong isa pa lang siyang dalagang nakasala, sa isang luong paghihintay sa sanggol na kanyang pinamigay. Ito ang kanyang naging parusa. Hindi rehas na bakal, kundi isang kulungang gawa sa pira-pirasong alaala at walang katapusang pagsisisi. Umupo si Ara sa isang silya sa tapat niya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang paghiganti ay hindi na mahalaga. Ang pagpapatawad hindi para sa babaeng ito, kundi para sa sarili niya ang tanging paraan para tuluyan siyang makalaya. Ang mabigat na baluting bakal na binuong ng putsalo ng maraming taon ay kailangan na niyang hubarin. Nandito na po ako. Alos pabulong na sabi ni Ara. Tumingin muli si Imelda sa kanya. Sa isang saglit, isang kislap ngang pakalito ang dumaan sa mata nito. Dahan-dahan, inyabot nito ang kanyang kamay nanginginig, nag-aalangan. Nag-alinlangan din si Ara. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan din niyang inyabot ang sariling kamay at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Malamig ito. At mahina ang hawa. Parang hawa ng isang bata, marupo at nangangailangan.
Sa padikit ng kanilang mga balat, isang mainit na likido ang pumata sa kanilang makahawa na kamay. At doon napatanto ni Ara na umiyak na pala siya. Hindi luha ng awa, kundi luha ng paglaya. Paglabas niya ng santuaryo, naghihintay si Miguel sa labas, nakasandal sa kanyang kotse. Tumingin ito sa kanya, ang mata ay puno ng pag-aalala at mga tanong na hindi niya masabi. Kamusta siya? Sa wakas ay tanong nito. Nasa sarili niyang mundo, mahinang sagot ni Ara. Nakaroon ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nila, puno ngang salitang hindi na kailangang bigkasin. Salamat Ara, sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawat sa pagiging duwa ko. Ngumiti si Ara. Isang maliit, ngunit totoong ngiti. Isang ngiting hindi na nanganggako ng paibig, kundi nakaalay ng paunawa. Tapos na yon, Miguel. Panahon na para tayong lahat ay magpatuloy. Kinabukasan. Mag-isa siyang nagmaneho pabalik sa Talisay. Bumalik siya sa tulay kung saan nagsimula at halos magtapos ang lahat. Ang ilog sa ilalim nito ay payapa. Ang papalubo na araw ay nagbibigay gintong kulay sa tubig. Ang hangin ay sariwa. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kwintas na hugis dahon. Ang simbolo ng kanyang nakaraan, ng kanyang pagkatao, ng kanyang sakit. Hindi niya ito itinapon. Ang paglimot sa kwintas ay paglimot sa isang bahagi ng kanyang sarili. Sa halip, dahan-dahan niya itong inilagay sa loob ng isang maliit na kahon. Isang paingat. Isang patanggap. Hindi na ito isang tanikala, kundi isang alala. Huminga siya ng malalim, at pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiti na puno ng paasa. Isang ngiti ng isang babaeng buo na muli. Tinalikuran niya ang ilog at nagsimulang maglakad palayo, patungo sa isang bagong simula na siya mismo ang huhubog. Ang hinaharap ay nananatiling isang blangkong pahina, ngunit ngayon, hawak na niya ang panulat. At handa na siyang isulat ang kanyang sariling kwento. Hindi na kwento ng paghihiganti o ngangaraan, kundi isang kwento ng pagilom, pag-asa, at walang hanggang lakas ng isang pusong natutong magpatawad. Ang bawat hakbang niya palayo sa tulay ay hindi na pagtakas, kundi isang paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa kinabukasang hindi na dinidikta ang galit o ng sakit. At sa pagampas ng hangin sa kanyang mukha, naramdaman niya ito ng buong buo. Ang kanyang manyapa ay magaan. Dahil ang bigat ng kahapon ay tuluyan ng naiwan sa kanyang likuran. At sa kanyang pagpapatuloy, ang tanging naririnig na lang niya ay hindi na ang ugong ng ilog na muntik pumatay sa kanya, kundi ang tahimik na tibok ng isang pusong payapa at malaya. At dito nagtatapos ang makulay na kuwento ni na Arabella at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa amin. Kasama ninyo kaming ngumiti sa masandaling ng kili. Naramdaman ang bigat ng pihati, naalap sa galit, at sa huli, ay natakpuan ang kapayapaan. Ang kwento ni Ara ay higit pa sa isang simpleng salaysayang pag-ibig at paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasala sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ito ay isang testamento na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubo, palaging mayroong paasa. Na ang lakas para bumangon at magsimula muli ay matatakpuan sa loob mismo ng ating nga puso. Ngayon, nas naming marine ang inyong masalobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan at babaunin mula sa kwentong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa paglikha ng makwentong tatata sa inyong mapuso. Hanggang sa susunod na kwento. Laging nagmamahal. Kwentong Puso TV.